Schedule eh. Sila, si Mariel, si Kuya Romel, sila yung gumawa ng paraan para maging isang buong pelikula. 3 years in the making. Oh, talagang hirap mag-schedule talaga. Tsaka tumama lahat dahil yung mga unang eksena ni Daniel at ni Matthew at ni RJ, na bata pa sila. Mabuti na lang yung mga unang nakunan. Tapos yung mga hanggang dulo, kaya tumama eh. Kaya sabi ko nga lahat parang nakasulat talaga. Parang it was destined to happen that way. Parang ito ngayon, yung ini-interview mo, nakasulat, pare. Ang haba nung sinabi ko, yung pare lang ang nagsulat. Yung mga akong tubig. Thank you po doon. Ay, kay Miss Mariel po, in a way, you're back with ABS-CBN. In a way lang. In a way. in what way? Parang gano'n mo na-miss yung environment? Siyempre, ako nga lagi ko sinasabi, once you're kapamilya, you're always sa kapamilya naman. Yan lang po. Thank you. Next question from Mami Jo. Hi, Mami Jo. Hello. Hi, Robin, and hi, Mariel. Congratulations. Sorry po, kasi breaking news din yung mga sa Moro Peace Pact signing today. Ini-research ko po kasi yung Kuratong Baliling. Paano niyo po natutunan at saka would you like to share us? Kasi Kuratong Baliling is Darling Bell. Yung bell na yes. Anong parte ng kultura ng Ozambis yung matututunan namin? Bakit binebell siya? Tsaka, paano naiinganyo yung mga tao? Is it a warning or a call? You're correct. I can answer. It's a warning. Kasi, di ba nung panahon naman dati, wala naman tayong mga cellphone, wala naman tayong ano. So, dahil nga, pag may mga parating na mga, okay lang ba gamitin yung word na kalaban? Pag may mga dumadating na mga kalaban, ginagawa nila yung sound na yun. So it travels. Yung people sa town, lahat sila may kuratong baleling sila and they do that warning sound that you're saying. Tama ba? Yung usapin po ng kalaban, hindi lang yun sa tao o ano. Talagang yun po yung kanilang warning sign noong araw pa. Ayan po ay kasamang kultura na natin lahat. Yan na yung parang telepono. Pagka tinunog mo yan at nasa tuktok ka, dinig na dinig yun o may echo yun. Ilang barangay yung nakakarinig po nun. At napakagandang simbolo po kasi din nun. Kaya nila ginamit yun. Dahil ang kuratong lalaki yun eh. Ibig sabihin ng babae, baleleng. Mag-asawa sila. Yung pong itsura niyan, yung Darling Bells na yan, hindi sila pwedeng maghiwalay. Magkatuktong po sila. Yes. Ngayon ang tanong niya, di ba? Kaya po yung si Ongkoy, yung karakter ko, nung binuo niya yung grupo, dahil yung asawa niya, war wife eh. Hindi ito yung housewife, war wife. Pag nasa laban siya, kasama niya yung asawa niya. Kaya naging Kuratong Baliling. Diba lahat naman ng heroes? Pero lahat ng heroes na yan. Diba si Gabriela at si Diego sila. Ganun talaga eh. Pag naging yung... Thank you, ma'am. Kiss daw, kiss. So nakilala niyo po yung pamilya Paruhinog, yung storya. Kasi marami na pong nagsulat tungkol sa Kuratong Baliling at sa storya ni Aldo, ni Ongkoy at ni Nato. Oo. Yung pelikulang ito ay just based on the true story or ito talaga yung totoong storya ng Kuratong Baliling? Ang tawag ko po dito kasi para po yung 10,000 hours din, true to life fiction. Kumuha kami ng mga totoong tao, katulad po nung kay Senator Lacson. Ito naman, pinaturn naman namin kay Ongkoy at doon sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. Pero meron po siyempre, dahil pelikula ito, kailangan po tayo makapag-entertain din. Kaya po nahaluan ng fiction para maging cinematic. Last question po, sorry. Si Sir Robin po, nung nagpunta po kayo sa Ozambis at in-invite nyo na sila for the movie, ano po yung mga naging reaction ng mga taga